Tila hindi nagpatinag ang showbiz columnist na si Christopher Min sa isinampang cyber libel case sa kanya ni kapuso star Bea Alonzo noong Huwebes. Sa Friday episode ng Christopher Min at nagbigay ng pahayag ang batikang showbiz insider tungkol sa balitang sumampulat noong Huwebes patungkol sa kasong isinampa sa kanya at sa iba pang co-host na hindi pinangalanan sa showbiz entertainment vlog niyang Showbiz Now Na. Bukod sa kanya, sinampahan din ni Bea ng kaso ang isa pang showbiz insider na si OG Diaz at co-host nito sa Showbiz Update. Ayon kay Christy, handa niyang harapin kung anuman ang demandang inihain laban sa kanya ni Bea. Hindi rin daw mapubusalan ang kanyang bibig sa larangan ng pamamahayag. Ang vlogs daw nila ni OG Diaz ay dinisenyo para pag-usapan ang iba't ibang issue at intriga. Maganda man o hindi maganda na may kinalaman sa public figures gaya ng mga artistang kagaya ni Bea. Nasa pagtanggap lamang daw ng personalidad ang kanilang paglalatag. Pinaalalahanan ni Christy si Bea na kung may magagandang bagay siyang nagagawa, pinaalalahanan ni Christy si Bea na kung may magandang bagay siyang nagagawa ay ipinagtatanggol niya ito at pinapalakpakan. Ngunit kung may hindi raw ito ginawang maganda, kailangan daw siyang unahin. Binanggit pa ni Christy na ang public figures daw gaya ng mga artista ay parang mga isda sa loob ng aquarium na pinapanood at sinubaybayan ang bawat galaw ng mga tao, lalo na ang kanilang tagahanga at taga-subaybay. Sa huli, sinabi ni Christy na magkita na lamang sila ni Bea sa korte. Alam po namin na meron kayong hinihintay na tugon ngayong araw na ito dahil kahapon po ay nagsampa ng kasong libelo si Bea Alonzo laban sa inyong lingkod kay OG Diaz at sa iba pa po naming mga kasama. Wala pa po akong detalyadong maibibigay sa inyo dahil wala pa po kaming hawak na impormasyon. Hindi pa po namin alam kung ano-ano ba ang nilalaban ng kanyang sinumpaang salaysay kung bakit siya nagdemanda ng kasong libelo. Ito po ay karapatan ng kahit sino. Sino man po ay maaaring magsampa ng anumang kaso laban kanino man. Lalo na po sa aming trabaho bilang mga mamamahayag, ang libelo po o cyber libel o cyberbullying na tinatawag nila ay kakambal ng aming propesyon. Ito po ay parang dila at ngipin magkasama, hindi po maaaring paghiwalayin. Pero napakalayo pa po ng tatakbuhin nitong kasong ito. Magpapalitan pa po kami ng aming mga sinumpaang salaysay para ang prosecution na po ang magdidesisyon kung sino ba ang nasa tama at sino naman ang nasa panig ng mali. Hindi po natin ito mapupwersa, hindi po para sa atin ang maghusga kung sino sa panig namin ni Bea Alonzo ang nagkasala. Nasa husgado na po yan, hindi po para sa atin. Hindi lamang po namin matatanggap ni OG Diaz yung kanyang kampo sa pagsasabi na ang amin daw pong vlogs ay ginagawa para lamang magkaroon ng mataas na views at pagkakitaan si Bea Alonzo. Ang programa po ni OG Diaz, ang kanyang vlog at ang Showbiz Now Na, maging ito pong Christy per Minute ay dinisenyo hindi lamang po para kay Bea Alonzo. Ito po ay para ibalita ang lahat ng kwento, positibo man o hindi, tungkol sa mga personalidad na tinatawag po nating public figures. At bilang pampublikong figura po sila, ay kami naman po yung nagtatawid ng mga balita tungkol sa kanila. Hindi po namin maaaring puhunanin si Bea Alonzo lamang para kumita ang aming mga vlogs. Mali po yun. Lahat ng mga kwento ay inilalatag po namin at depende na lamang po yan sa pagtanggap ng mga personalidad na aming tinatalakay. Ito po ay isang question na gusto ko pong ibato sa hangin. Siguro po maging kayo na mga nakatunghay ngayon ay mahihirapang sagutin, lalo na po ako. Saksi po kayo mga kapatid sa marami at mahabang panahon na ako po ang unang-unang armas nasa harapan at wala sa likuran ng pagtatanggol kay Bea Alonzo. Alam niyo po ang kanyang mga pinagdaanang issue. Ako po ang nagbigay ng proteksyon sa kanya.
Ako po ang nagtanggol, kinalaban ko po ang lahat para lamang mabigyan ko siya ng magandang pagtalakay at opinyon. Ito lamang po ang aking katanungan na sana nga po ay masagot ng mga taong gusto kong pag-ukulan ng katanungang ito. Sa dami-dami po ba ng magaganda nating nagagawa sa buhay na ito, na tayo namumuhunan ng ating pangalan, ng ating kredibilidad, ng ating opinyon at maaaring sabihing nakagaganda sa isang personalidad. Yung pong lahat ng iyon, kapag po ba siya ay nakarinig ng isang bagay na hindi niya gusto at masama sa kanyang panlasa, lahat po ba ng ginawang maganda tungkol sa kanya ng taong nagtanggol sa kanya ng pinakamahabang panahon ay ibabasura na lamang? Yun lamang po ang aking katanungan na gusto ko rin pong marinig naman. Sabi ko nga, at sabi namin ni OG Diaz, makipagkilala po muna tayo sa salitang maraming salamat po bago po tayo magreklamo. Napakaigsi po ng salitang maraming salamat na dalawang salita yan. Pero may bikig pa sa lalamunan na ating bitiwan. Sana po, bigyan natin ng pagpapahalaga yung mga taong tunay na nagmamalasakit at nagmamahal. At dapat ay intindihin ninyo ang aming profesyon dahil kami po ay tagapagtawid at tagapaglatag ng mga balita. Hindi maaari na ang gusto nyo lang ang aming sabihin. Kayo po ay public figures, kayo po ay nabubuhay sa loob ng aquarium. Sabi ko nga at gasgas na ang linya kong ito, kayo po ay mga isda sa loob ng aquarium. Ang publiko po ay nakatanaw sa inyo. Bawat galaw nyo, bawat ikot nyo, marami pong nakatanaw. Wala kayong maaaring ligtasan. Kaya public figures kayo, wag masyadong balat sibuyas. Pero yung karapatan mo, Bea Alonso, para magsampa ng kaso laban sa amin ni OG Diaz at sa iba pa naming mga kasama, yan ay hindi namin hinaharangan. Pero kung ito ang naging dahilan para busalan ninyo ang bibig, opinyon at malaya naming pamamahayag, ay nagkakamali kayo. Gumawa ka ng maganda, Bea Alonso, patuloy kitang papalakpakan, patuloy kitang pupurihin. Pero kapag ikaw ay nagkakamali at sablay ang iyong ginagawa sa mata ng publiko at sa aming panlasa, ikaw ay aming paaalalahanan at tatapikin. At sabi nga, kayo ang nagdemanda. Ikaw, Bea, ang nagsampa ng kasong libelo laban sa akin, kay OG Diaz at sa aming mga kasama. Ano ang ating sinasabi? We will see you in court. Sa lahat po ng mga agarang nagpadala ng teksto, ng mga positibong post at mga pagtawag kahapon sa akin, pasensya na po kayo kung hindi ko po kayo nabigyan ng sapat na panahon. Sa mga kasamahang vloggers at reporters na humihingi ng aking panig, pasensya na po kayo. Inilaan ko po ang araw kahapon. Ako po ay dumalaw sa puntod ng aking ina bilang kaarawan niya. Kaya inukol ko po yung panahon ko para kay nanay. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat na mga nagtitiwala, nagpapakita ng pagmamahal at suporta. Pakitanggap po ang aking mula sa pusong pagmamahal. Maraming salamat po sa inyong lahat.